Magandang araw po sa inyong lahat na mga giliw naming taga-subaybay ng Know the Truth dito sa TV Maria. Muli na naman po maghahatid kami sa inyo ng napakagandang talakayan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Attorney Marwil Yasos OP ng Company of St. Dominic Defensors Fidei Foundation at Catholic Faith Defenders. Makakasama naman po natin ngayon ang ating pinakamamahal na Reverendo Padre Abe Arganyosa. Magandang araw sa iyo, Father. Magandang araw sa iyo, Atty. Mars, at muli tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa pagbabalik ng ating programa. At tayo po ay narito ngayon para muli ipahayag sa inyo ang salita ng Diyos at ang mga doktrina ng ating Santa Iglesia ay maipaliwanag sa inyo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ito po si Father Abe Arganyosa at tulad ni Brother Mars, isa pong National Advisor ng Catholic Faith Defenders Philippines at gayon din po miyembro rin ng Defensores Fidei Foundation. At ito pong Know the Truth dito sa TV Maria ay hatid po sa atin ng Cedar Media Incorporated at ng Children of Light Catholic Community. At nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga nagla-like sa Facebook at napakarami po ng magagandang feedback sa amin at maya-maya magbabasa po kami ng mga komento na aming natatanggap sa Facebook page. At bago yan, gusto ko po muling ipahayag, ipromote ang aking aklat, Defending Mary Our Mother. Madali na ho, napakabilisong maubos ang sipi ng aking aklat na ito. At ito po ay available dyan po sa Totus Bookstore sa Green Hills, San Juan. Kumuha na po kayo ng inyong sariling kopya. At tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat namamayagpag po sa himpapawid ng TV Maria ang ating programang Know the Truth. At para po sa mga nais makaalam kung saan magkakaroon na mapapanood ang TV Maria, ito po ay ating makikita sa Dream Channel 3, sa Destiny Cable number 93, at gayon din po sa Sky Cable 160. At para po sa mga wala pang TV Maria, maaari po ninyong kontakin ang inyong mga local cable operators para po sa ganon ay magkaroon po ng TV Maria ang inyong cable channels. At ito po ay unang naipalalabas alas 6:30 ng umaga at ito po ay muling ipinalalabas alas 3 ng hapon at alas 11:30 hanggang alas 12:30 ng hating gabi. 3 beses po sa isang araw at 7 araw sa isang linggo. Mula Lunes hanggang Linggo po natin masusubaybayan ang Know the Truth dito sa TV Maria. Ito po ay isang interactive program. Maaari din po kayong mag-text ng inyong mga katanungan, suwestyon at komento o kuro-kuro sa 0929-980-1010. Uulitin po natin, 0929-980-1010 na nakikita po natin ngayon sa ating TV screen. Alam mo, Father, napakaganda po ng feedback natin sa Facebook at sa iba pang social media. Kasalukuyan po ay magbabasa po kami ng mga komento galing po sa aming Facebook page. At ito po talaga, karamihan ay galing pa po sa ibang bansa. Kagaya po nitong ating babasahin mula kay Nora Dao Salcedo. At ang sabi niya po dito sa kanyang komento, maraming salamat sa mga bumubuo ng programang ito. Sa ngayon, sinishare ko na sa FB at word of mouth na panoorin nila ang episode na ito at ang mga darating pa. God bless sa inyong lahat. Ay, God bless po. Marami po salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa programang ito. At meron po tayo dito mensahe. Father, para sa ito, pakibasa nga po. Okay. Ito po ang mensahe mula sa ating taga-panood na si Manix Fords. At ang sabi niya, I love your show, Father Abe and Brother Marvil. Keep up the good work and God bless you always. At siya po'y galing pa ng abroad, Brother Mars. At ito po'y kanyang pinadala sa atin ng December 24 pa. Kita po magpapasko. Nanonood pa ng ating programa. At yung oras, Brother Mars, 12:57 p.m. Imbis na maghanda ng lulutuin, nanonood ng programa natin.
So talaga naman, nakakataba ng puso ang mga mensaheng natatanggap natin dito sa ating Facebook account ng TV Maria. Sa ating pong pagbabalik, sasagutin na po natin ang inyong katanungan. At nagbabalik po tayo sa Know the Truth at ito po ang katanungan mula sa ating kapatid. Bakit daw tinatawag na father ang mga pari? Alam mo, Father, isa po yan sa mga talagang ginagamit nila, no? Pangkutya sa ating mga kaparian at sa ating Santa Iglesia Katolika. Yung pagtawag natin na Father, kagaya nyo, ang tawag ko po sa inyo ay Father Abe. At yan daw po ay labag sa banal na kasulatan. At ang ginagamit nila, Father, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ay babasahin ko dito sa Mateo 23, ang bersikulo ay 9. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. At sa Tagalog, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ipinagbabawal daw po ng Panginoong Hesukristo ang pagtawag ng Father o Ama sa sinumang tao. Yun po ang kanilang pangangatwiran, Father. Ano pong masasabi natin dito? Well, unang-una po dyan, yung pagbabasa nila nitong Mateo chapter 23 verse 9 ay nagpapakita ng kanilang kaipokrituhan sa paninira sa atin, kapatid na Mars. Sapagkat itong talatang ito ay hindi lamang tumutukoy, no, walang sinasabi diyan na hindi dapat tawaging ama ang mga pari, kung hindi ang sino mang tao. At ibig sabihin yan, lahat ng tao hindi pwedeng tawaging ama. So, lumalabas po dito, Father, sa kanilang pangunawa, napaka-absoluto ng pagbabawal ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, hindi pwedeng tawagin ang iyong magulang na lalaki na ama o Father. Yan nga, Brother Mars. Kaya pati silang lahat nagkakasala dyan. Sapagkat alam naman natin lahat na pagsilang pa lamang nila, nililista na kagad sila doon sa kanilang civil registry na may father and mother. Kaya dyan po'y papalpak sila. At hindi lang po yan, Brother Mars. Kung atin pong titignan o babalikan yung nauna pang talata dyan, hindi lang yung pagtawag ng ama ang tinutukoy ng talata. Pakibasa po. Datapwat huwag kayong patawag na rabay, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid, ayon sa Mateo 23:8. Sa makatwid, Father, meron ding pagbabawal, ayon sa ating binasa, na tumawag ng guro. Yes. Pero napuna po natin, lalo na sa mga protestante, mga may Sunday school teachers sila, ang tawag din naman nila sa kanilang mga tagapagturo o mga mangangaral ay mga guro o teachers. So sa makatwid, lumalabag din sila sa utos ng Panginoong Hesukristo. Yes, at lagi po nating tatandaan na hindi po lamang itong mga born again ang merong mga schools. Kahit naman po itong iglesia, no, ni Felix Manalo, ay meron ding paaralan. At ang tawag din nila doon sa mga takapagturo nila ay guro at teachers. Yes. Kaya't matatamaan sila dyan. Subalit nais ko lamang po ipaliwanag, ano ba talaga yung pinupunto ng ating Panginoong Hesukristo dito? Hindi naman po yung pagtawag sa mga pare ng Father, kung hindi, yan ay lesson of humility against dito sa mga nagmamataas na pariseyo. Na gusto nilang sila'y tinatawag na ama upang iangat nila ang kanilang mga sarili at nakalimutan na nila na ang tunay talagang ama na dapat na pinararangalan ay ang Panginoong Diyos Ama na nasa langit. Tama ho ba ito, Ay, Father? tama po iyan, Attorney Mars. Yan po talaga yung ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, umpisa pa lamang po ng Biblia, katakot-takot na tao na yung tinawag na ama. At ito nga po'y patutunayan dito sa atin ng Biblia. Protestante po yung ating babasahin na paboritong-paborito nitong mga born again. Yung Ito New po, International New Version. International Version. Ang binasa po ni Attorney Mars kanina ay ang King James Version, no, yung lumang version ng Protestant Bible.
ito naman yung Evangelical or Born Again Bible. Sabi po dito sa New International Version ng Matthew chapter 1, no verse 1 to 16, ay paiiksiin ko na lamang po yung basa. Sa verse 2, Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, and so on and so forth. Ay may binilang ko po yan, 36 lahat ng tao. Yan ay mga tao, ha? Tao. Na tinawag na Father. Ama. Yes. At yan po ay sa pasimula pa lamang ng bagong tipan sa aklat ni San Mateo ay talagang pinulbos na ng pagtawag ng Father doon sa Matthew chapter 1 verse 1 to 16. Yes, at tais ko rin pong susugan itong bahaging ito dito naman po sa Good News Bible. At dito rin po sa Gospel of Matthew, ganyan din. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob was the father and Judah. At pag binilang po natin lahat, ay 39 times Mas na marami ginamit. kesa Oo. doon sa New International Version. Exactly po. At sabi pa po dito sa verse 17, so then, there were 14 sets of fathers and sons from Abraham to David, and from 14 from David to the time when the people carried away to Babylon, and 14 from then to the birth of the Messiah. So, it's tatlong sets ng 14 fathers ang binabanggit dito sa talatang ito, sa kabanatang ito ng Ebanghelyo ni San Mateo ayon sa Good News Bible. Kung meron mang sumalangsang lalabas, Father, doon sa binabanggit sa Mateo 23:9 ay si San Mateo mismo. Exactly. At ilang beses niyang nilabag yung binabanggit niya sa Mateo 23:9. Sa makatwid, ang lumalabas dito, Father Abe, ay hindi absoluto yung pagbabawal sapagkat yung ating mga magulang na lalaki, walang iba, ang tawag natin ay ama. Alangan naman tawagin natin yung ating magulang na lalaki na ina. Yan yung pinagtataka ko, brother, Ayaw nilang tawagin ama ang sinumang tao. Ang lalabas yan, ano itatawag nila sa kanilang mga tatay o sa mga lalaking asawa ng kanilang ina? Hindi naman, sabi mo nga, nakakahibahihiya naman siguro sila kung meron silang hiya na tawaging ina. Yung mga lalaking iyon. Mas masama naman ho siguro na yung tatay mo ay tawagin mong hoy. Yes. Oh. Baka naman kaya gusto nilang tawaging aso yung kanila yung mga iyon. Sa katunayan nga, Father, pinagutos ng Diyos to honor your father and your mother. Exactly. Napakahalaga nga po niyan. Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother, na Diyos mismo ang nag-utos. Opo. At kung meron tayong pagpaparangal sa ating mga magulang na lalaki na tinatawag nating ama, mas higit pa na meron dapat tayong pagpaparangal sa Diyos Ama na nasa langit sapagkat ganito po ang binabanggit ng Propeta Malakias sa 1:6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest, that despise my name. Iginagalang ng anak ang kanyang ama, at ang alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote. Ibig sabihin, talagang dapat kilalanin natin at ibigay natin yung pagpaparangal bilang Ama at Panginoon doon sa Diyos Ama. Pero hindi binabanggit na porke yung Diyos Ama, ay hindi na tayo maaring tumawag ng Ama sa mga taong nasa lupa. Yes. At yan nga po'y pinaliwanag din sa atin, kapatid na Mars, ni Propeta Malakias din. Sa kanyang napakagandang paliwanag, babasahin ko po ito mula po dito sa New King James Version of the Bible. At ganito po yung sinasabi sa Malakay chapter 2 verse 10. At napakaganda po ng paliwanag, no? Diyos mismo yung nagpapaliwanag. Sabi, have we not all one Father? Ayan.
Wala ba tayong iisang ama lang? O, sino yan? Siyempre, yung Diyos na nasa langit. Has not one God created us? O, very clear. O, sumunod, why do we deal treacherously with one another? By profaning the covenant of the fathers. So, ibig sabihin, ang iisang Diyos natin sa langit, na ama natin dahil siya ang lumikha sa ating lahat, ay nagbigay sa atin ng isang covenant. Kanino ibinigay? Sa ating mga ama dito sa lupa. At yan ay walang sinabi na biological father, etc., etc. Kung hindi, covenant of the fathers. Ay, dyan sila, Father, magpapalusot, ano? Kasi sasabihin nila, ay, maaring tawagin yung ating mga magulang na lalaki na ama o father. Huwag lang tayo tatawag ng father o ng ama sa relihiyon. Kaya ikaw, Father Abe, tinatawag ka father sa relihiyon. Dahil hindi naman ikaw ay biological father, kundi spiritual father. Yan po yung kanilang ilulusot dyan na ang pagbabawal ay pagtawag ng father sa relihiyon. Ano po yung ating maisasagot? Sapagkat yan po ay paboritong binabanggit ni Eliseo Soriano ng Samahan ng Ang Dating Daan. Ay unang-una po, Brother Mars, ay meron po tayong 2 talata na papatay sa argumentong iyan. Sa makatwid, itong 2 talatang babasahin natin, Father, ay talagang nagpapakita na taliwas ang binabanggit ng mga samahang ito. Ay opo, brother, napakalinaw po yan. Pakibasa po kung inyong mamarapatin, ito pong King James Version ng Judges chapter 17, verse 9 to 10. And Micah said unto him, Whence comest thou? And he said unto him, I am a Levite of Bethlehem, Judah, and I go to sojourn where I may find a place. And Micah said unto him, Dwell with me, and be unto me a father and a priest. And I will give thee 10 shekels of silver by the year, and a suit of apparel, and thy victual. So the Levite went in. At sinabi ni Micah sa kanya, Tumahan ka sa akin, at ikaw ay maging sa akin ay isang ama at isang saserdote. Yung saserdote po, pari ho yun. Yes. Ay kaya napakalinaw. Sa lumang tipan pa lang, brother, clear na yan. Yan ay nasagot na, yan ay naipaliwanag na at naiintindihan na yan ng mga propeta at mga tunay na mananampalataya ng Panginoon. Yung mga Hudyo, pag sinabing pare, para sa kanilang kaisipan, sila ay mga ama. At Exactly. hindi lamang ama sa katawan, kundi maging sa relihiyon. Yes. Sabi nga natin spiritual father. At may mababasa tayo dyan, Brother Mars. Saan po natin mababasa, Father Abe, yung binabanggit na spiritual father? Relihiyon. Ito po'y leader ng relihiyon. Yun. Minamahal naming mga kapatid at nakapanood sa programang ito. Hawak ko po ngayon itong Good News Bible ng mga protestante at ganito po yung sabi dito po sa Romans chapter 4 verse 11. He was circumcised later and his circumcision was assigned to prove that because of Abraham's faith, God had accepted him as righteous before he had been circumcised. So si Abraham, may pananampalataya sa Diyos at tinangkilik ng Diyos yung kanyang pagpapahayag ng pananampalataya. And so Abraham is the spiritual father of all who believe in God and are accepted as righteous by Him even though they are not circumcised. Ay napakalinaw po, word for word, letra si for letra. Abraham. Ay spiritual father. Spiritual father. At ito po ay man of God at spiritual father ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Maging sa bagong tipan na father, yung mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo, nagpapakilala din silang ama. At alam naman nating si Apostol Pablo ay walang asawa at mga anak. So lumalabas dito na si Apostol Pablo ay spiritual father din. Yes. So sa anong sentido o sa anong pamamaraan na ikinukonsidera ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang isang spiritual father?
sapagkat siya ay naging ama kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Siya mismo yung nagpakilala. At ito po'y babasahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 14, patuloy hanggang 15. Ito po ang ating mababasa. I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Yung sinusulatan niya, Father, ang turing niya ay mga anak. Kung Yes. mga anak niya yun, ano din ang turing niya sa kanyang sarili? Ituloy po natin ang basa sa versikulo 15. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers? For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Sa makatwid, maging si Apostol Pablo ay kinikilala, inihaharap niya ang kanyang sarili bilang ama kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ganon din naman po ang role ng ating mga kaparian, di ho ba? Napakaganda po yan, Brother Mars, at talaga namang kitang-kita na si Apostol San Pablo mismo, tulad ni Abraham, ay pinahayag niya ang kanyang sarili bilang ama. Hindi po physical na ama, hindi biological, kagaya ka ng sabi ni Atty. Mars, walang asawa't anak si Apostol San Pablo. Subalit, siya ay pare ni Kristo. Ay saan po natin mababasa yan na siya ay pare ni Kristo? Dito po sa Romans chapter 15, verse 16. Sundan po muna natin itong 15. I have been bold because of the privilege God has given me of being a servant of Christ Jesus to work for the Gentiles. I serve like a priest in preaching the good news from God, in order that the Gentiles may be an offering acceptable to God, dedicated to Him by the Holy Spirit. Ay dito po natin makikita, mga minamahal na kapatid, na si Apostol San Pablo ay naglilingkod kay Kristo bilang isang pare. At siya'y nag-aalay ng sakripisyo para sa mga tao. At napakalinaw naman doon sa ating unang binasa sa unang Korinto, inihaharap ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang ama, at dyan sa yung binasa sa Roma 15:16 ay inihaharap niya ang kanyang sarili bilang pare. At ang binasa kanina ni Father Abe ay ang Good News version. At dito naman natin babasahin sa Tagalog na salin ng Biblia ng Sangbayan ng Pilipino, yung Roma 15:16. At ito'y napakalinaw kung ano ang pagkilala ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. Ito po ang ating mababasa. Upang maging katiwala ni Kristo Jesus para sa mga bansang pagano, at naging pari ako ng Ebanghelyo ng Diyos, upang ang mga pagano'y maging banal na hain sa Espiritu Santo at maging kalugod-lugod sa Diyos. Si Apostol Pablo po pala na nagpakilala na ama sa ngalan ng Ebanghelyo kay Kristo, ay nagpakilala din siya bilang pari ng Ebanghelyo ng Diyos. Kaya po wala pong masama kung ang mga Iglesia Katolika ay tawaging ama ang kanilang mga pari, sapagkat kami po ay ang mga kahalili ng mga apostol, at ang gawain namin ay nababatay sa Biblia at gawain po ng mga sinaunang Kristiyano katulad ni Apostol Pablo. Exactly. Kaya napakaganda po yan, minamahal naming mga kapatid. At isa pa ang dapat nating iwasan dito, yung magkaroon ng kakitiran ng isip, Ayan na nga Atty. po. Mars. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos po, dahil siya ang may likha sa lahat, siya yung creator, siya ang kaisa-isang ama ng lahat. Subalit ang Diyos ay nagbigay ng mga ama sa atin, hindi lamang dito sa lupa, hindi lamang sa pamamaraang makalupa, kagaya ng biological fatherhood, meron ding spiritual fatherhood. Dahil kahit sa langit, kapatid na Mars, meron ding ama na ginawa at binibigay sa atin ang ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, Father, lumalabas na yung pagtawag ng ama sa mga taong nasa lupa, yun ay alinsunod doon sa karangalan na ibinigay din mismo ng ama sa langit. Ibig sabihin, kung ikaw man ay biological father o spiritual father kagaya po ninyo, yung pagiging ama ay pakikibahagi lamang doon sa pagkaama ng amang nasa langit. Ay totoo po yan, Atty. Mars, pero para po sa kapakanan ng ating mga takapanood,
Meron po ba tayong mababasa hinggil dyan? Abay, wala naman po tayong itinuturo na taliwas sa aral ng banal na kasulatan at ito ay tamang pangunawa lamang sapagkat alam naman po natin na ayon sa Biblia, oo nga, ang ating Diyos Ama ay nasa langit pero pwede tayong makibahagi sa kanyang pagkaama. At ito'y malinaw na iniaral ng banal na kasulatan at mababasa natin ito sa pangangaral mismo ng Apostol Pablo sa Efeso 3:14 hanggang 15. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Abay, pwede naman po palang tularan ng Ama sapagkat siya yung pinagtutularan ng pagkaama sa langit at lupa. Kaya kung yung mga pare ay tinawag nating Father, ay nakikitulad lang naman sa Ama na siyang pinagmula ng pagkaama. Hindi ito pagsasamsam, di ho ba, Father? Ay totoo po yan, Atty. Mars, sapagkat yung ating pagkapare ay pakikisalo sa pagkapare ni Kristo. Tinutularan lamang natin yung buhay at ginawa, no, yung halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo at na siya namang tumulad sa Ama natin sa langit. At yung pagtawag naman ng Ama sa mga tao sa sino mang nasa langit at sa lupa ay hindi naman ito labag sa banal na kasulatan kung tayo lumuluhod sa harap ng Ama at kinikilala natin siyang Ama at yung pagtawag natin sa sino mang Ama sa langit at sa lupa ay ang pinanggagalingan nun ay ang Ama mismo. At yan ay babasahin natin dito sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino na napakalinaw po para sa kabatiran ng ating tagapanood. Ito po ang ating mababasa sa 3:14 hanggang 15 ng Efeso. Dahil dito lumuluhod ako sa harap ng Ama na siyang pinanggagalingan ng bawat pagtawag sa sino mang Ama sa langit o sa lupa. Kaya kung tumatawag man po ang mga Iglesia Katolika ng Ama o Father sa aming mga pare, ito po ay iisa lamang ang pinanggagalingan at walang iba kundi ang Amang nasa langit. Kami po yung sumusunod dito po sa pinagsasabi ni Apostol Pablo sa 3:14 hanggang 15 ng Efeso at hindi po sila. Kaya kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, Father Abe, at sila naman wala namang pagtawag ng Ama sa kanilang mga leader ng relihiyon, ibig sabihin, hindi sa Ama na nasa langit nanggagaling yung pagkaama nila. Kung hindi galing sa Ama na nasa langit, abay kaninong Ama yon? At yan nga po yung ating katanungan. Kaninong galing yung kanilang mga title na Executive Minister? Yung mga ganyan, brother. Kasi sa atin yung salitang Papa o Ama, Father, ay galing sa Biblia eh. Pero yan po mga executive minister, no, chief apostle, Presiding elder. apostle, kung ano-ano pang mga pinag-iimbento nila. Yan po yung mga wala sa Biblia. Kaya nga sabi po ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Kaya naman, tinutularan natin, we are imitating Saint Paul. Hindi yung mga Felix Manalo, R.D. Manalo, Eduardo Manalo. Para sa atin, mga walang kwenta ang mga yan. Ang sinusundan natin dito ay ang mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo na tumulad naman sa ating Panginoong Hesukristo mismo. At ang Panginoong Hesukristo din ang galing sa Ama. Alam mo, Father, kung tayo po ay tumatalima sa binabanggit ng banal na kasulatan, na kung yung ating pagtawag ng Ama sa lupa, ang pinanggagalingan nito ay ang Ama sa langit, tayo sumusunod sa banal na kasulatan. Pero sila meron din yatang Ama na kaiba doon sa Amang kinikilala natin sa langit. Ano kayang klaseng Ama ang pinanggagalingan ng kanilang pagkaama? Ito po ay mababasa sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ang iyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Maging ang diablo po ay ama rin eh. Kaya lang, kaming mga Katoliko, yung pinanggagalingan ng aming pagkaama ay mula sa Diyos Amang nasa langit. Yung hindi katulad nito, ay ibang ama ko, yung tinutukoy sa 8:44 ng 1. Yes, napakalinaw po dyan. At kaya dyan po natin makikita na dapat palawakin natin ang ating isip.
At dapat talagang saliksikin natin ang Biblia. Alam po ninyo, nung ako'y bata pa, nag-umpisa po ako sa Catholic Apologetics nung high school pa lamang, para lubos kong maunawaan yung bagay na yan, Atty. Mars. Binasa ko isa-isa ang mabuting balita, Biblia sa Tagalog sa aking murang edad. At ang akin pong ginawa, nilista ko lahat ng salitang Father sa Biblia. At hindi pa ako tapos, ilang aklat pa lang, Genesis and Exodus pa lang, nakita ko yung Diyos tinatawag na Ama. Si Abraham tinawag na Ama. Napakaraming tinawag na Ama. May Diyos, may tao. Subalit, hindi conflict yung mga iyon. Hindi po nagsasalungatan ang mga iyon. Sapagkat yung kanilang pagkaama ay galing sa ating Panginoong Diyos. At yun ay lubos na lumaluwalhati sa ating Panginoong Diyos Ama na siyang pinanggagalingan ng pagkaama sa langit at sa lupa. Wala na naman po tayong oras. Siguro po, marami naman po ang ating natutunan sa ating pagtatanghal sa araw na ito dito sa ating palatuntunang Know the Truth. Ito po si Attorney Marwil Nacorliasos OP. Kasama ko po si Reverend Father Abe Arganyosa. Okay, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli kayo nakasama sa programang ito. At bilang pagtatapos po sa ating topic ngayon, nais ko pong basahin itong napakagandang salita ng mahal na Birheng Maria na binigay sa batang si Jesucristo nung siya ay natagpuan niya sa loob ng templo. Dito po sa Lucas chapter 2 at verse 48. At nang siya'y mangakita nila ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." Alam natin lahat na hindi ama ng Panginoong Hesukristo sa laman si San Jose. Alam natin lahat na ang Panginoong Hesukristo ay bugtong na anak ng Diyos. Subalit narito ang Birheng Maria, narito si San Lucas, narito ang Espiritu Santo na kinasihan no si San Lucas Evangelista at ang mga talata ng Biblia na dinideklara si San Jose na ama ng Panginoong Hesukristo. Hindi po yan physical fatherhood, kung hindi spiritual fatherhood. Kaya kagaya ng sinasabi namin sa inyo ni Atty. Mars, huwag sanang maging makitid ang ating isip at makikita natin ang kagandahan at ang biblical foundation ng aral ng Santa Iglesia Katolika. Sumainyo na naman po ang isang pagtatanghal ng Know the Truth dito sa TV Maria. Muli po, alamin po natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin.